konting bomba na lang, angat na agad siya. Ayan. Tapos pag binayaan mo siya ng kaminor, di siya babagsak. Unlike pag ang gamit mo pa yung dati niyang regulator, pag binitaw mo yung silinyador, bababa yan. Babalik sa 12 o 13, kailangan pang bombahin ulit para tumaas. Pero pag naka full wave, pag nakita mong tama, ganyan na siya. Kahit ganyan yung minor niya, parehas rin sa dati, nakataas lang siyang ganyan. So mga kabekis, ang tuturo ko sa inyo ngayon, no, kung paano nyo malalaman kung floated na yung ground ng stator para sa charging nyo. Gaya nito, ito ang regulator po niya, stock. So, ipo-full wave natin. Meron kasi mga motor na kailangan mo, pag ipo-full wave mo siya, kailangan buksan yung magneto, yung stator, para i-float mo yung ground. Meron pong hindi. Gaya nito, Raider FI na crossover po ito, magpapa-full wave yung may-ari. So, papalit tayo nito. Ngayon, tinatanong po sa akin sa Facebook ko, sa YouTube ko, paano daw malalaman kung floated na yung ground? Kasi yun na naman po ang gagawin natin sa pagpo-full wave eh. Para ma-full wave mo, bubuksan mo to para i-float yung ground. Ngayon may mga motor gaya ng Sporty, mga Mio, Yamaha, Soul na gano'n, naka-float na. Kagaya rin ito, tinignan ko pa kung naka-float na ba to o hindi kasi di man ako sigurado. So para nalaman, paano ko siya nalaman na naka-float na yung ground at hindi mo na kailangan buksan itong ng stator, diretso magpo-full wave tayo. Ganito po, no? Punta po kayo sa continuity tester nyo. Yan. Kunin nyo yung buzzer sound. Yan, okay. So dito sa wire na to, lalabas dyan. Ayan yung papunta sa charger, ito. Tapin yung linya. Continuity ko siya, itong dalawang yan. Ngayon, bunutin nyo po ito, yung socket na yan. Yan lang naman ang charger niyan eh. Yung dalawang wire na yan. Continuity nyo to sa loob. Tapos, ground. Hindi tumunog. Okay? Pag tumunog po yan, ibig sabihin, hindi pa naka-float yung ground ng sa stator. Okay. Ngayon, tatest mo itong sa kabila. Ito. Yung negative niya. Dapat to tumunog. Yan, tumunog. So, ibig sabihin, naka-float po yung sa stator kasi lumabas po yung ground niya, dito na nag-connect sa wiring harness. Hindi na po galing doon. Kasi tumunog siya. Ayan o. Ito na yung palabas sa socket. Ito yung papuntang stator. Ito yung papunta sa socket ng charger natin. So, tumunog siya. Ibig sabihin, naka-float siya. Wala siya sa dito sa ground. Kasi dapat kung meron siyang ground sa stator, tutunog siya dito sa socket. Papunta po ito papuntang stator. Wala. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan magbukas ng stator mga kabekis. Diretso tayo magpo-full wave. Gagamit tayo ng 5-pin regulator. Ang gagawin nyo lang, tapat-tapat, hanapin nyo yung live nito. Ito ang live ng crossover, itong red na may stripe na yellow. Tapos, itong dalawang to, yung pink sa yellow, yan yung sa charger. Bunutin nyo na po to, maglagay kayo ng panibago. Make sure original, magandang klase po yung wire. Gaya nito, kinuha ko yung wire nito sa mga socket na mga pang Mio na right switch na original. Itong dalawa, pink sa dilaw, pagsama yan, tag-isa yan, lagay nyo. Okay, nailagay nyo ganyan. Itong green na to ng wire, body ground. Negative, no? Body ground. Itong pula, ilagay nyo sa pula nito. Sa live. Sa live ng motor natin, galing battery. At yung black, ilagay nyo sa ACC line, sa ignition line. Yun na po yun. Tapos na po yung full wave na yun na hindi mo na kailangan buksan yung stator. Okay? Iwawiring ko ito, mapakita ko sa inyo at makikita nyo kung ano yung charging niya. So, ganito na siya, no, mga kabekis. Full wave regulator, MSM gamit ko, na yung linya. Ito, sa GPS to, mamaya na ayusin yan. Ayan. Kahit ganyan yung minor niya, parehas rin sa dati, nakataas lang siyang ganyan. Okay, kabekis. So, alam mga may alam, good day sa inyo.